Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron na naman tayo ng isang reaction video dito kay Robby. Alright, kamusta kayong lahat dyan? Apollo Kibuloy dinala sa Philippine Heart Center matapos sumakit ang dibdib. Alright, yan po ang paksa natin ngayon. Time check, 7:34 p.m. Alright, mega loud shoutout. Nakakumpay ngayon si sa Philippine Heart Center. Ang detained religious leader na si Apollo Kibuloy. Ayon sa Philippine National Police, dinala sa ospital si Kibuloy noong November 8 matapos sa dumaing. Ayan, dumaing sa pananakit ng dibdib. Alright, Apollo Kibuloy dinala na sa Philippine Heart Center. Alright, panoorin po natin yan guys, and other for let's do watch dito sa UNTV. Last November 7 po kasi ay nag-complain po ng chest discomfort si Apollo Kibuloy that prompted po the PNP General Hospital to conduct medical examination. At lumabas po doon sa medical examination na kinonduct po ng health service ay meron po siyang irregular heartbeat that may be considered as life-threatening. Kinumpirma ng Philippine National Police na dinala sa Philippine Heart Center si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito'y matapos na aprubahan ng korte ang medical furlough nito dahil sa pananakit ng dibdib at Alright, sumakit ang dibdib ni Apollo Kibuloy noong November 8 matapos ito ay ayon sa Philippine Heart Center na sumakit ang kanyang dibdib. irregular na heartbeat. Ayon kay Ayan, PNP Public Information irregular na heartbeat. is Chief Police Brigadier General Jean Fajardo. Tumaing ng pananakit ng dibdib si Kibuloy noong November 7. Kaya't dinala na ito sa Heart Center noong November 8 Biyernes para sa ilang medical check-up. Ito lang po ay para bigyang daan po yung gagawin pong medical examination dahil marami po yung kailangan gawin po sa kanya. Yung pong sinasabi ko kanina na irregular heartbeat ay based po yun doon sa ECG na ginawa po ng PNPGH. But this time around, dahil po to check po, remember po meron po siya before na medical condition, nag-undergo na po siya ng heart procedures before. So just to make sure po na hindi po malalagay sa alanganin po yung kanyang buhay po at yung kanyang medical condition po ay minarapat po. So nag-undergo po siya doon ng further test like 2D echo, stress test. Oo, dapat asikasuhin din kasi kayo rin ang masisisi kung anong mangyayari dyan kay Pastor Apollo The Kibuloy. chemistry and other heart-related examination and assessment. Sinabi pa ni Brigadier General Fajardo na nakatakda na sanang ibalik si Kibuloy sa Campo Crame ngayong araw Lunes, subalit muling inaprubahan ng Pasig RTC ang extension ito sa ospital. Naka-receive po through email ang PNP Custodial Center ng kopya po ng order ng RTC. Ayan, basta secure lang etong sa Philippine Heart Center si Apollo Kibuloy. Pasig, extending the medical furlough of Apollo Kibuloy hanggang November 16 po ng 5 p.m. Para po makumpleto yung mga medical examination na na-require po to check kung yung medical status o condition po ni Apollo Kibuloy po. So, dahil since may court order po, ay susunod po tayo doon. Paliwanag ng General, walang equipment ang PNP General Hospital para sa ilang pagsusuring gagawin kay Kibuloy. Kaya sa PNP Heart Center ito dinala, base na rin sa utos ng korte. Tiniyak naman ng PNP na mahigpit pa rin ang batay kay Kibuloy kahit na nasa loob ito ng ospital. Tama, kailangan na maigpit pa rin yan. Maraming mga tauhan pa rin si Kibuloy. Nasa regular room din daw ito at hindi maaaring basta na lamang dalawin kung walang court order. Government doctors po ito. Hindi po pwedeng makapamili po at in fact, restricted din po at limited yung po pwede pong dumalaw sa kanya. Hindi po pwedeng hanggat andoon po siya sa Philippine Heart Center ay kahit sino ay pwedeng dumalaw. That is a restricted area. Meron tayong security personnel na nagbabantay doon po sa labas ng kanyang hospital room at even yung ating mga medical doctors from PNPGS is also monitoring daily yung kanyang activities and even yung mga medical examination being conducted on him po. Si Kibuloy ay sinasabing una nang sumailalim sa medical procedure sa puso
noong taong 2009 Ayan, dati na palang may sakit, no? 2009 pa. at taong 2020. Leia, Alright, ayan, napakinggan at napanood po natin dito sa Road Trip React. Alright, thank you so much sa inyong lahat dyan. And see us again sa ating reaction video ni Road Trip. Alright, mega shoutout and peace out sa inyong lahat. Ayan, God bless us all sa ating lahat. Alright, thank you so much guys. See you again the next one.